Kapag bumili ka ng Toyota ngayon, meron siyang iba't ibang klaseng features na makita mo. Pero one thing in common na natuwa ako sa mga bagong labas na Yaris Cross, Veloz, Avanza, even yung top of the line na Gino Vigo ata, meron na siyang kasamang dashcam. So, meron namang manual para basahin yan at malaman paano paandarin yon. Pero on this video, ito ang episode para sa mga taong ayaw magbasa ng manual at gusto na lang pag-aralan kung paano ba siya gumagana. So, kasama yung manual dito. So, I have 3 manuals. One for the car, one for the safety sense, and one for the infotainment screen. Ito yung medyo manipis na booklet na to. Pero on this video, para sa mga tulad ko na ayaw magbasa initially, pero binasa ko rin yung subsequently, para sa inyo to. Turuan natin at alamin natin kung paano ba i-access at paganahin itong libreng handy-dandy na dashcam na built-in na sa sasakyan. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post 1 video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. So, let's start off with the basics. So, as you can see, nakapatay pa yung makina, nakapatay din itong dashcam for now. So, kapag in-start mo yung sasakyan, like so, makikita nyo, mag-blinking red na rin siya. Then, consequently, maging red siya for a time. And then, pagka-boot up niya, it will blink red. So, blinking red means recording. Some basic features dito. So, ito yung menu niya. This button here. Ito, pag gusto mag-take ng snapshot ng picture. Ito naman is for turning on or off the microphone. So, ako, laging naka-turn on yung mic or kung gusto nyo, i-turn off nyo siya. Pero, ang silbi ng dashcam ay parang mini CCTV ng sakyan mo. Ang expectation and ako, ang recommendation ko din, keep it on palagi para makita nyo at marinig at the same time yung mga bagay-bagay. Then ito, it will stop the recording. Like so. So, tumigil na siya sa 2 seconds nung pinindot ko yan. So, pag niresume ko yan, iilaw siya ulit, mag-start siya ng bagong recording. On the left side of things, nandito yung kanyang SD card. Pipindutin mo lang yan para push to press or something. Pipindutin mo lang siya para lumabas yung SD card mo. I won't be doing right now, pero you can do it on your own. Kung gusto mo, ilipat mo yung SD card sa laptop or phone mo para ma-review mo lahat ng buong recordings niya. Then on the left side, ito hindi ko masyado na-explore pero I think nandito ang mic and something else niya. And dito meron ding parang port na USB type B pa itong tawag dito. I think it's also used for power supply or something. Pero meron naman siyang power supply dito kaya hindi ko masyado pinapakailaman yun. Now, how to access nga ba yung laman nito? So, kung napunta ka sa aksidente or may gusto kang i-review for whatever reason, you need to first stop recording. So, pindutin mo to. Mag-stop yung blinking red niya. Then, punta ka dito sa menu na to. Let me zoom it. So, punta ka sa menu na to. Lipat ka dito sa gear button na to. Gear icon na to. Pindutin mo yung check para pasok ka doon. Then, you need to turn on the Wi-Fi. Pag na-turn on mo na yan, mag-iiba yung color ng kanyang ilaw. So, naka-red pa rin pala siya. So, on your phone, on Play Store or App Store, download mo tong Toyota DVR. So, right now, connected ako sa ibang Wi-Fi. Pero dahil in-enable ko na yung Wi-Fi na ito, yan, pinapakita niyo yung SSID. So, look for the Toyota _2C, etc. SSID. And yung kanyang default password is 1234567 8. So, pagka tinignan ko sa phone ko, you will see this Toyota
underscore 2C05 etc. Pwede ka kumonekta ron. So once connected, I think yun, magiging blue na yung kanyang kanyang ilaw dito. And kung makikita mo, pagpasok mo dito, so tatanungin ka ng phone mo, depending sa phone mo, wala kasing internet to, nakonekta ka sa SSID nung dashcam pero wala siyang internet, tatanungin ka nito. So always connect para lang makonekta ka doon. So when you open the app, gating sasabihin sa'yo. So hindi ko alam kung anong start live video na to, maybe I can check it on some later time, pero to access yung memory card, kung pinutin mo yung memory card niyan, then ito yung pictures, ito yung kinuha ko kanina, and think ito yung dati kong mga pictures, dalawa lang sila, I think na-format ko to. Then I think nagre-record, dahil para siyang black box ng aeroplano, nagde-delete naman siya ng kusa. So accessing the videos, right now meron akong 37 and 12, so total of 49. I'm not sure but wala naman itong rear. I might need to have this check, but hindi siya nag-record. Pero sa front, ito naman siya. So today is February 25. Then ang na-record niya until, so 32 GB lang itong memory na to, alam ko, pero na-record niya until, what date is this? February 20. Not sure kung nakita niyo ng maayos, pero February 20 itong na to, itong last recorded na video niya rito. So February 20 up to 25, pero hindi ako bumiyahe ng 23, 24 I think. So I have data for 20, 21, 22 na I think sa parking lot lang to, then 24 ginamit ko kasi sa akin kahapon, then 25. So I think 4 to 5 days worth of data, around 3 hours each to. So siguro 4 days maximum worth 3 hours worth of drive matatago mo using this Toyota app. Kung gusto mo ng higher or longer na review, best na lagyan mo to ng higher na SD card. Let me just double check kung gaano ba kalaki. So turn off the device, any electronic device, turn off muna safely before you remove anything else. Parang do not remove USB while it's still being accessed, kumbaga. So hindi ko matanggal. May clear yung kuko ko ngayon, so medyo nahirapan ako. Let me try again. Kaya ko to. Yan. So I think this is 32 GB nakasama. Yep, it's 32 gigabyte. 32 GB, so I think 4 days or 12 hours worth of video kaya naman ito. Kung gusto niyo ng mas mataas or mas mahabang recording, you can put I think 64 or up to 128 dito. Hindi ko pa natatry palitan. I think it's okay for me naman na kung kailangan mo siyang reviewin because of whatever reason, accident, nahuli ka, yung last few minutes or hours lang naman ang kailangan mo. So at least you have a peace of mind na meron kang extra eyes and ears sa sasakyan mo. Final words and more on piece of advice na rin siguro to. Pero sa akin, I'm very happy na kasama na ang mga dashcam sa mga bagong unit na nilalabas ng Toyota, especially this Yaris Cross Hybrid. I think yung V meron din nito. I'm not just sure about the G variant, pero yung Veloz, Avanza, and even the G Wigo meron na ito. So that's one good thing. Sadly, masabi ka lang, hindi siya best quality. Yun yung, admittedly, I believe there are better dashcams than this. There are better resolutions, mas maliit, mas tago, and di ko sure bakit dito siya nilagay sa right side of the vehicle. I think better siya siguro kung banda dito or baka banda rito para kita rin yung nasa left side or yung driver's side. Pero for what it is, libre siya. I think this is worth 18,000 pagka sakasa mo binili. Meron ka mabibili ng mga mas maganda na mas mura rin dito for sure. Mga 8 to 12,000, may mga ano pa yun, Wi-Fi capability na kahit hindi ka nakakabit sa kanya, kumakonekta sa internet. Pero may SIM card yun, syempre, mas complicated, mas high-tech dito. Pero for what it is, it's good enough, at least for me.
That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.